Tapos ito ngayong taon. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasani, check amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Sinimula na ng Department of Public Works and Highway DPWH ang pagpapatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na finish the unfinished project sa pamamagitan ng pagtutok sa mga proyektong matagal nang hindi natatapos. Ito ang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagdalaw niya kahapon dito sa Dagupan City. Isa sa mga inspeksyong proyekto ni Secretary Dizon ay ang Arsadon Road Elevation Project sa Barangay Mayumbo, Dagupan City. Naayon kay Dagupan City Mayor Fernandez ay 20 taon na nagtitis ang mga residente sa malalim na baha tuwing panahon ng tag-ulan. Ayon kay Dizon, prioridad ng administrasyon ni PBBM na matapos muna ang mga hindi pa natatapos na proyekto bago magsimula ng mga bagong programa at infrastruktura. Kaya kanyang initasan si DPWH Region 1 Director Engineer Robert J. Panaligan at District Engineer Diosdado Lumibaw na makipag-coordinate kay Dagupan City Engineer Josephine Corpus para madaling matapos ang proyekto. Inaasang matatapos ang nasabing proyekto ngayong taon. Pinasalamatan ni Mayor Belen Fernandez si Secretary Dizon sa kanyang ipinakitang mabilis na aksyon matapos mag-viral sa social media ang hindi matapos-tapos na proyekto. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Aabot naman ng 77.19 million pesos na alagaan ng ipinuslit na sigarilyo ang nakumpiska ng Philippine National Police sa isinagawang operasyon sa Picong, Lanao del Sur. Nagugat ang impormasyon sa natanggap na intelligence ng PNP hinggil sa storage sa loob ng isang bakanteng lote sa barangay Liangan na ginagamit na drop-off at lalagyan ng mga bulto-bultong smuggled na sigarilyo. Nadatna ng otoridad sa lugar ang 14 na individual na naghahakot ng mga master cases ng sigarilyo nang walang kaukulang dokumento at nagpapatunay sa legalidad ng pag-aari nila ang nasabat na mga produkto. Nadiskubre ng pulisya na nasa 1,803 master cases at 139 rim ng iba't ibang brand ng sigarilyo ang naroroon. Kabilang dito ang Berlin, Canon, Port, Modern, Mighty at Astro. Ang manaturang kontrabando ay na-turn over na sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa Malabang, Lanao del Sur para sa kaukulang inventaryo at dokumentasyon habang kustodiya na ng PNP ang naarestong mga sospek. Nasamsam naman ang Bureau of Customs ang 14 na abandonadong parcel na naglalaman ng 56.01 million pesos na laga ng illegal drugs. Ito naman ay sa isang warehouse dito sa Pasay City. Kabilang sa nasabat ang 7,000 gramo ng shabu, higit 5,900 na gramo ng kush, 100 na piraso ng vape cartridges na may liquid marijuana at 8,200 grams ng opium poppy. Ang mga ito ay mula sa magkakahiwalay na bansa mula sa Asia, Europa at Estados Unidos. Nakasilid ang mga ito sa water filter, speaker at assorted food items. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, patuloy na pinalalakas ng kawanihan ang kanilang monitoring at inspection system katungang mga partner agency para maharang ang mga iligal na mga kargamento. Babala ni Commissioner Nepomuceno, hahabulin nila ang mga individual at mga criminal group na magtatangkang magsamantala sa international parcel at mga courier services para magpuslit ng mga illegal na droga at iba pang kontrabando. Higit naman sa 2.4 million pesos na laga ng shabu, nasamsam din sa bypass operation sa Mati City sa Davao Oriental. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, nasamsam na mga otoridad ang mahigit 2.4 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang bypass operation sa Mati City, Davao Oriental kahapon Hunyo 16. Pinangunahan ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 sa pamamagitan ng Davao Oriental Provincial Office katuwang Mati City Police Station. Ang operasyon ay sinagawa sa Purok Bayanihan, Barangay Sains. Naaresto sa operasyon ng suspect na nakilalang si
alias Jinky, 45 anyos, matapos magbenta ng isang pakete ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 1,000 pesos sa isang undercover agent na nagpanggap na buyer. Bukod sa bypass item, nakumpiska rin mula sa suspek ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 360 grams at tinatayang street value na 2,448,000. Na-recover din na mga otoridad ang iba't ibang drug paraphernalia at ang mark money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyan na sa kustudiya ng mga otoridad ng suspek at nakatagdang sampahan ng mga kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng mundo. Magandang umaga po sa mga taga Lloydminster sa Lloydminster, Canada. Ayan na. At saka sa mga suki natin dyan sa Toronto. Magandang umaga ha. Sa ating mga suki dyan po sa Las Vegas, si Ma'am Evan Lang. Good morning. At syempre, Midnight Singers natin dyan sa San Diego, California. Ingat po kayo ha. Lalong-lalo na sa inyo nagpapatuloy na roadshow. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan. Oy, si Kaloy sa Japan ha. Suki talaga natin. Magandang umaga. Kung kayo po ay pabalik na ng Pilipinas, abay, huwag mo na magpasalubong na important at tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce ng husila ng dikalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Tangerine Chocolate, 100% gawing lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. May mahigit 10 variants yan ha. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pero ang mga order ho ninyo, pwede nyo ipadala sa 0919-095-5935. Ulitin natin ha, 0919-095-5935. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 35 na makalipas ang alas 4. No show si dating Ateneo coach Tom Baldwin sa inilabas na supina ng National Bureau of Investigation kahapon ng umaga. Ayon sa abogado niyang si Attorney Carl David, tanging ang humarap sa Homicide Division Homicide Division, wala daw sa good condition si Coach Baldwin. Tiniyak naman ang abogado na handa ang kanyang kliyente na makipagtulungan sa investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Yan man, hindi pa alam ng abogado kung kailan haharap sa NBI si Baldwin. Was not in a good condition to appear, so the NBI gave us another setting. So we will try to talk to him if mag-appear siya sa next na setting. Yun na po for him. We'll fully cooperate with all the investigations ongoing and all the legal procedures. Well, we take those allegations seriously, pero we prefer to focus for now sa subject matter ng ongoing investigation. Target naman ng National Bureau of Investigation matapos ng yung linggo ang investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, tatapusin nilang pagsasiyasat sa lalong madaling panahon para makapaghain na ng rekomendasyon. Nakuna na ng pahayag ang resort owner at mga lokal na pamahalaan ng Dipoculaw, Aurora kung saan nangyari ang trahedya. Na samantala, sinabi naman ni Matibag, isasalang pa nila sa verifikasyon ang identity ng nagpakilalang strange wife ng resigned Ateneo coach na si Tom Baldwin. Oras na maberipika, magiging bahagi ang mga pahayag nito sa kanilang investigasyon. Well, we might finish the investigation within the week. We want to finish it immediately so that we can make an immediate recommendation. Tapos na lang mag-issue ng statement yung resort owner, the local government also. We have to validate first kung siya talaga yun, what is the relationship. So, mahirap namang
pagbasihan natin yung mga posting ng social media lang. No? We're not discounting it. We're not saying na hindi natin pakikinggan at tutukan. That will be part of the investigation. That will be part of questions that will be answered and asked to Constable. Si Governor Lala Mendoza ng North Cotabato kasama din ho sa mga nadismaya. Nalungkot sa nangyaring trahedya dito po kay Butterbonia, ano ha? Sabi niya nga, bilang isang nanay, ramdam niya yung hinagpiso ng magulang ng nanay nitong si Butterbonia. Nagpahayag din ho ng kahandaang magpadala ng tulong sa pamilya ng naulila si Gov Lala at ang pamahalang panlalawigan ng North Cotabato. Humihiling ho sila na sa lalong madaling panahon ay maigawad ang katarungan at mapanagot ang sino mang dapat na managot. Magandang umaga, Pilipinas! Posibleng magdeklara ng state of emergency ang pamahalang lokal ng Negros Occidental sakaling lumalapa ang pamemeste ng Red Stripe Subscale Insect o RSSI sa mga tubuhan ng lalawigan. Ayon kay Governor Eugenio Jose Lacson, kailangan muna ang sapat na datos para matukoy ang kabuang lawak ng mga apektadong lugar sa lalawigan bago tuluyang magdeklara ng state of emergency. Sa tala ng Sugar Regulatory Administration, nasa 2,249 hectares na ng tubuhan sa Negros at Panay Island ang napinsala ng naturang peste. Negros Occidental na nakapagtala ng pinakamalawak na pinsala. Ito'y umaabot na ng 2,049 hectares ng sugarcane plantation. Kaugnay nito, apektado naman ang kabuhayan ng nasa 1,108 na mga magsasaka ng Negros, Iloilo at Capiz. Halong kamodra, Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Charm Fabcom Purple Eternity ay nandyan sa Barangay West Rembo, Taguig City. Ayan, nandyan ho sila mamimigay ng pera at mga regalo. Ayan, ha? Kaya sa mga suki natin dyan po sa Barangay West Rembo, Taguig City, pakilakasan inyong radyo, telebisyon, baka matsyempohan ho kayo ni Sherwin kasama ang Charm Fabcom Purple Eternity. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay mastication. Mastication. Saan naman kaya nakuha ni Sherwin itong ating word of the day? Nasa Tagalog daw po ang ibig sabihin ay nguya. Sa Ilocano, ngalingal. At sa Cebuano ay usap. Ayan, ha? Kaya mag-usap kag pagkaon ba? Ayan, ha? Nguya. Sa English, mastication. Magandang umaga, Pilipinas! Si Alma Moreno, naging emosyonal sa premiere night ng Home Along the Riles na pinagbibidahan ng kanyang anak na si Bandolfa. Pelikula na ito, hindi na hindi na series. Ang detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Hindi napigilan ni Alma Moreno na maging emotional nang pinanood niya ang pelikulang Home Along the Riles The Reunion na produce ng anak niya si Vandolph kasama ang pamangkin nitong si Boyto Quizon. Nagkaroon ito ng premiere night noong Lunes sa SM Mega Mall na dinaluhan ng buong cast ng sikat na sitcom ng namayapang King of Comedy na si Dolphy. Ang sabi ni Alma, kaya raw siya naluluha dahil parang si Dolphy na raw si Vandolph. Nakuha raw nito ang style ng pagpapatawa ng kanyang ama at pati ang pakikitungo sa mga tao ay namana raw ito kay Dolphy. Sobrang proud din si Alma na nakapag-produce si Vandolph ng ganito kagandang pelikula na dinirect din ni Boyto Quizon. At nagawa pa nilang pagsamahin ang lahat na naging bahagi ng sitcom noong 80s. Kaya hindi napigilan ni Alma na maluha. At bukod kay Alma ay dumalo rin si Eric Quizon kasama ang ina niyang si Pamela Ponti na kasi celebrate lang ng kanyang 80th birthday nitong nakaraang araw. Ngayong araw ay magsushowing na sa mga sinihan itong Home Along the Riles The Reunion at tiyak na maging nostalgic ito sa mga dating sumusubaybay sa sikat na sitcom ni Mang Dolphy. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga, Pilipinas! 42 makalipas ang alas 4, ilan pang opisyal ng gobyerno at
at personalidad sa media ang isinangkot ng mga dating bodyguard ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ang sinasabi nila, tumanggap umano ng malalaking halaga ng pera ang maito mula sa dating mambabatas. 4 na bagong testigo ang iniharap ng grupo ni Attorney Levy Baligod sa isang pulong balitaan kahapon matapos na hindi matuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Isa sa kanilang tinukoy ay ang pagkakasaksi ng pagdideliver ng maleta ng pera sa ilang personalidad tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez at Senator Erwin Tulfo. Bilang sa tinukoy ng testigong si Jeron Valderrama, isang dati umanong miyembro ng Philippine Marine Corps ay sina COMELEC Chairman George Garcia na tumanggap ng 10 million pesos na nasa isang hand carry bag habang naghatid naman ng 4 na maleta ng pera sa bahay ni Senator Chis Escudero. Nagpakita rin ang mga bagong testigo ng larawan ni Senator Kiko Pangilinan at asawang si Sharon Cuneta na kasama ang ilang mga tauhan ni Ko na agad naman pinalagaan ng senador at ng megastar. May pinakita rin silang larawan kasama si MMDA General Manager at dating PNP Chief Nick Torre. Nakuha noong hinihikayat sila ng general na bawiin ang nauna nilang pahayag sa Senado. Nabanggit din ng mga dating bodyguard na nakapaghatid sila ng paper bag na may lamang pera sa ilang media personality. Kasama sa binanggit ay sina Bernard Peralta, Arnold Clambio at Mon Tulfo. Inakusahan naman ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, sina dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos na mastermind utak sa flood control scandal. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, idinawit din ni Singson si Senator Ping Lacson na manoy isa rin sa mga humarang ng kanyang expose. Aliwanag ang mastermind dito si Martin Romualdez at Marcos. Walang iba. Meron silang prueba na sila nagkakakaw sa kamanang-panan. Tila naudlot naman ang planong Blue Ribbon Committee event sa panig ng dating Congressman na si Mike Defensor at ng mga Maleta Boys sa EDSA Mandaluyong City. Kasunod dito ng pagkansela ng Double Gem EDSA Events Place sa naturang aktibidad, iginit na wala silang koneksyon sa mga organizers nito. Umanta rito sina Singson at Senator Amy Marcos, ngunit hindi rin sila pinapasok. Agad namang pumalag ang mga personalidad na inakusahan tumanggap din ng maletang pera mula kay dating Congressman Saldico. Itinanggi ni Bernal Peralta ang mga paratang laban sa kanya. Napilit na isinasangkot sa kontrobersiyang may kaugnayan sa iniimbestigahang flood control projects. Sa isang pahayag, ginit ni Peralta na mahigit 3 dekada na siyang nagtatrabaho bilang isang public relations practitioner at ang propesyon na ito ay kanyang ikinararangal. Inakusahan din ni Peralta ang mga kritiko na gumagawa ng mga maling aligasyon. Ginit na meron siyang mga ebidensyang magpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Binabulaan na naman ng television personality na si Arnold Clambio. Hinamo naman nag-aakusa na magpakita ng ebidensya. Ayon kay Clambio, natatungan na lamang siya ngunit nalulungkot. Hindi niya siya natatakot at sana bago ang dada ay magpakita ng mga ebidensya. Amon pa nito sa mga kritiko, magkita na lang sila sa korte at haharapin niya ang mga walang kakwenta-kwentang alegasyon laban sa kanya. Tinawanan lamang ni Montulfo ang alegasyon at wish niya ay totoo sana na binigyan siya ng malaking halaga sabay ng pagkwestiyon kung paano magkakasya ang malaking halaga ng pera sa isang paper bag. Isa sa mga suspect sa pag-ambush sa 5 barangay official sa Albuera, Leyte na aresto na. Ang iba naman ay pinaghahanap pa. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Nadakip ng Regional Task Force Kamurayaw ang isang suspect na sangkot sa pamamaril sa bayan ng Albuera, Leyte kahapon. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisong Capoy. Kinilala ng PNP suspect si alias Totoy 27 anyos, residente sa bayan ng Albuera, Leyte. Patuloy naman pinaghahanap ng otoridad ng isang pang suspect si alias Berto, isang magsasaka mula rin sa nasabing bayan.
Ayon sa ulat, isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng Hot Pursuit Operation ng Kapulisan sa pamumuno ng Police Regional Office 8 kasamang iba't ibang unit ng kapulisan at lokal na pamahalaan. Nasamsam sa operasyon ng isang M14 rifle na may balat, isang R4 rifle na walang marka kasama ang iba pang mga bala. Pinuri ng opisyal ang PNP sa matagumpay na operasyon at tiniyak ang patuloy na paghahanap sa natitirang sospek upang mapanagot sa batas. Nabatid ito ang isa sa mga sospek na nag-ambush sa 5 barangay opisyal kung saan 2 dito ang napatay at 3 ang ginagamot sa ospital. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas! Diyos marahay na aga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Kabikulan, ha? Sa mga taga-Camarines Sur at mga taga-Albay. Inaasahan ng Department of Agriculture ang paggaan ng gastusin sa pagsasaka matapos ang peace agreement sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularol Jr., direktang makatutulong sa mga magsasaka ang posibleng pagbaba ng presyo ng petrolyo at abono, lalo na sa nalalapit na rice planting season. Sinabi ng kalihim, makatutulong din ang pagbubukas ng Strait of Hormuz sa pag-angat ng kalakalan ng Pilipinas sa Middle East na isa sa mga paunahing destinasyon ng mga produktong agrikultural tulad ng saging, pinyabang mga processed food. Sa ngayon, inaasahang mas makapagpupokus na ang sektor ng agrikultura sa susunod na planting cycle sa kabila ng mga banta ng panahon tulad ng El Nino. Naglunsad naman ang Pag-ibig Fund ang bagong cash assistance program na naglalayong tulungan ng mga miyembro na makasabay sa tumataas na gastusin sa gitna pa rin ng uncertainty sa Middle East. Ayon kay DH o DSUD Secretary at Pag-ibig Fund Board Chairman Jose Ramon Aliling, target ng programa na magbigay ng agarang tulong sa mga miyembro na apektado ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, din sa kuryente at iba pang pangunahing bilihin. Ang nasabing programa ay magbibigay ng pautang na 10,000 hanggang 90% ng total regular savings ng miyembro, habang nasa 5.90% naman ang annual interest rate na maaaring bayaran sa loob ng 1 hanggang 3 taon. Sinabi pa ng Pag-ibig, layunin ng mababang interest rate at flexible payment terms, mapagaan ang pagbabayad kumpara sa ibang cash loan options, habang pinapaalalahanan naman ng mga miyembro na magbayad sa tamang oras upang mapanatili ang pondo at magandang serbisyo ng Pag-ibig. Mag-asawa na nagbenta ng bloke ng yelo, sinabayan ang pagbebenta ng illegal drugs. Magaling, ha? Natimbog sa drug bypass operation sa Orion, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Kalaboso ang isang mag-asawa na ang negosyo ay pagtitinda ng bloke-blokeng yelo matapos sabayan din ang pagtitinda ng droga sa Barangay San Vicente, Orion, Bataan kahapon. Sa reporte Police Major Mantaib Jalman, hepe ng Orion PNP, ang mag-asawa ay nag-iedad, ang babae sa 42 anyos habang ang lalaki naman ay edad 39 anyos. Nakumpiska sa kanila ang ilang pakete ng shabu, bypass money at cellphone na gamit sa transaksyon. Ayon sa kapatid ng lalaki na babae na nakapanayam ng DZRH News, matagal na umano nilang natutunugan na nagbebenta ng illegal na droga ang mag-asawa. Kanya na rin umanong pinagsasabihan ang kanyang kapatid na lalaki, subalit matigas umano ang ulo hanggang sa maaresto ang dalawa kahapon. Sinabi naman ng mga operatiba ng Orion PNP na nakakatanggap sila ng sumbong higil sa illegal na gawain ng mga ito na pagbebenta ng droga hanggang sa ikasa nila ang bypass at positibong makabili dahil ang para nila ito arestuhin. Ayon din sa kagawad ng barangay sa lugar, marami din silang naririnig na sumbong hinggil sa illegal na gawain ng mag-asawa. Naharap ngayon ang mga nadakip sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ayan. May huli na pero walang kulong. Si Sherwin Alparo dyan sa Barangay West Rembo, Taguig City. Sherwin? Yes, Kuya Angel, alam mo ba na kung ano ang pinakamasarap gawin kapag nakikinig ka ng programa mo tuwing umaga? Magmastication, di ba? Yan mga ginagawa ng marami kapag nakikinig ng radyo, ngumunguya ng mga gulay. Ayun. Ako sariwa, o tignan mo, may ampalaya, may papaya, may talong, okra, meron pang puso. Ang saging lang ang may puso. Ayan ha. At syempre, pagka maaga pa talaga, Sherwin, tsaka malamig ang panahon, masarap talagang mag-mastication. Mastication, oo. Pagkagising mo, wala kang ibang iisipin kundi mag-mastication. Oo. Kasi syempre, breakfast tayo na. sa Malubha, Breakfast na. Isa na sa mga masarap na nguyain. Ito, ano ba to, parang sungay. Ano tawag ito, tay? Labong, sir, labong. Labong. Labong ng kawayan. Ay, nako. Ang yaman yan. Ang yaman yan sa mga nutrients, Sherwin. Oo. Ito kasi nga dapat tinatanim din, no? Pwede. Dapat laging may tanim yan. Ayan. Yan ang mga sinasabi palagi ni Kuya Angel. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Oo. Pero, tay, ano pangalan ni tatay? Hindi masification na sabi niya. Tay, anong pangalan mo, tay? Ay, masustansyang pagkain tong labong. Maganda nga tanim to sa mga side, backyard na bahay. Sir Angelo. Ayan. Anong pangalan ni tatay, Sherwin? Elmer po, Elmer. Ayan, si Sir Opo. Elmer. Oo. Ay, magandang umaga, Sir Anong probinsya mo, Kuya Elmer? Cagayan po, Tugigaraw. Sa Kaya naman pala naimbag na bigat. may mga ano siya dito. Ito yung, ano tawag ito? Alupon. Alupon. Yan, mga Alupon. pagkain ng mga taga-norte. Batani. Oo. Yan, ang Batani. Adati, Galing pa ng kabatiti. Adati kabatiti. Maliit lang yung kabatiti niya. Parang kabatiti ng baby. Oo. Na kanyang kabatiti. Parang may naalala ka, Kuya Angel. Parang may naalala ka. Hindi, wala siyang sitaw. Walang sitaw si... Wala po. Hindi po tayo nakabili ngayon. Hindi ka nabili ng kabatiti? sitaw. Yung talong na malaliit, mga native. Ayan, Yun ang kabatiti. Utong naman yun. Utong yung sitaw. Medyo hindi ako pamilyar. Utong yung sitaw. Oo. Oo. Hindi siya nagluluto kayo na ng dinding. Ay, sigurado po. Basta Ayan. Ilocano. Naimas! Oo. Ibanag po. Oo. Pero dito tayo lumaki. Sige. Sa West Ibigyan mo na yung pera ni tatay. Dahil Kuya Elmer, sino paborito mong announcer tuwing umaga sa DZRH? Ay, siyempre si Sir Angelo Palmones. Angelo Palmones. Sumunod, si Lakay Deo Macalma. Mga solid, Ibanag Black. 2x2. Si Anthony Taberna at Jerry Baha. Talaga? Dahil ang dami mong paborito sa DZRH, ito meron kang 1,000 pieces. Thank you. Dagdag ayuda rito sa tindahan. Ayan o. At syempre kailangan masagot mo rin yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Ang word of the day is mastication. Mastication. Yan ang Mastication. pagmuya. Yan. Dahil dyan meron kang medium component. Hatid sa atin ang Astron, alagang maasahan. At syempre pinapakilala ang pinakabagong Sun Max. Yan ang solar-powered na medium component ng Astron. Yan, Galing ha? Hindi mo na kailangan na magsaksak ng kuryente. Ibibilad mo lang sa araw, magagamit mo na ang Sun Max ng Astron. Yan, no? At syempre, meron ka pang grocery mula yan sa ECS at sa DZRH. At hindi lang yan, meron ng babango, mas magpapabango pa sa iyong mga damit, lalo kapag nilabhan gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. Yan ang gamitin kapag magbabanlaw sa inyong mga labahan. At syempre, speaking of labahan, lalabhan gamit ang Charm Popcorn, ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt.
Ayan. Maraming pong salamat sa DCRH, lalong-lalong sa iyo, Sir Angelo Palmones. Maraming salamat. Ingat kayo ha. Ingat kayo. Salamat po. Salamat. Nina. Meron Okay. pala ako nito. Meron na ako lagi pakikinig dito sa loob. Okay. Approve ba? Maraming Sherwin. salamat, Kuya Elmer. Eh. Parang iniinggit ka ni Kuya Elmer, no? May pauso dito si Bentong. Hindi daw kabatiti tawag dyan. Ay, ano ba? Kasi medyo malaki kabatutoy. Ang aga mo. Si Bentong talaga. Wala. Ito. Bentong. Oo. Kapatutoy. May buntag sa mga tigpaminaw nato dyan sa Bantayan Island sa Cebu. Ayan ha. Ay, naku, sige, Bentong talaga. Siyempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pieces lagi tumutok sa DZRH, baka na sa dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo. Ay magnabigat na Diyos marahing aga sa ating mga sukat dyan sa Iriga, Camarines Sur. Uy, birthday pala ngayon ni Neil Badjon, yung kasama natin sa kabilang network natin. Ayan, si Don Neil Badjon. Happy birthday, Neil, ha? Tuloy mo lang yung pagiging mabuting tatay. Ayan, ha? Uy, may kwento nga din pala ako. Asa na ba yun, ha? Napasadahan ko lang kanina yung batang autistic na ito. You can be a hero in any way, 32 years old na itong si Chris mula po sa Aklan, ha. Araw-araw nag-iipon siya ng 5 piso. Pagka binigyan siya ng mas malaki sa 5 piso, sinasauli niya. At saka yung kanyang savings na yon, inipon niya ng pagkatagal-tagal. At ng 2022, nakaipon siya sa sapat na pera, ibinili niya ng 160 boxes ng crayons at ipinamigay niya sa mga estudyante ng National High School at Caliso Elementary School. Siya po ay autistic, kaya ito nagba-viral ngayon bilang isang local hero for his selfless act. Sana ganito lahat ang mga Pilipino, di ba? Iniisip natin ang kabutihan na pwede nating gawin sa ating kapwa. Ayan, ha? Kaya Chris, ituloy mo lang yan, ha? Kung may mga nakikinig ba dyan sa Aklan, iparating nyo ang ating pagsaludo dito kay Chris, ha? Magandang umaga din kay Ma'am Ruby de Asis ng Land Bank Bohol Avenue, dyan po sa Quezon City. Ayan, ha? Eto naman, pagka gusto ninyo ng bilib ako dito sa kay Ma'am Ruby de Asis. Galing mag-offer ng ng mga programa nila. Mantakin mo, hindi mo alam po, pwede ka palang magkaroon ng pondo sa pamamagitan ng iyong savings account. Punta ko kasi sa Land Bank. Sila na magkwento. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Maryland, USA. Si Joel Torre pasok sa cash ng International Series na Kidnap Game. Babalita yan ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz! Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Pasok ang award-winning actor na si Joel Torres sa cast ng International Series na Kidnap Game, na kung saan isang malaking produksyon ito ng Korea, Japan at Hong Kong. Hindi lang yan. Kabilang sa mga bida ay ang Korean star na si Lee Jong-ji ng Moon Lovers at Scarlett Heart Rio ng Flowers of Evil. Imagine, isang mahusay at kapitapitagang aktor ang muling mapapanood sa international. Hindi lang yan. Kahit busy pa itong si Joel Torres sa kanyang business na manukan, ay marami rin siyang ginagawa. Kaya gano'n na lang ang katuwaan nitong si Joel Torres nang mapili siya na gumanap na isa sa mga pangunahing bida ng Kidnap Game. Sosyal! Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Magaling naman talaga si Joel Torre. Maganda umaga, Pilipinas! Bida, kontrabida, drama, comedy, mga linya ni Joel Torre yan, di ba? Very versatile. Yan, ha? Ay, nako. Domingo Nagares, ang oras sa buong Pilipinas, 1 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito. Pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo po ay nakatutulog para ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, may magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga katanungan pa po kayo, po pwede kayo mag-text sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan. Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesca Drug. At ang magandang balita kapag bumili ka nga po ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras, 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Baka nakakalimutan nyo, ha? Miyerkules pa lang tayo ngayon. Ilang araw pa bago ang weekend. Midweek pa lang tayo, June 17, 2026. Balik tayo sa mga balita. Malugod na tinanggap ng Department of Agriculture ang makasaysayang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na inaasahang magbubukas muli ng Strait of Hormuz. Isang mahalagang pandaigdigang rutang pandagat na ang pagsasara ang mahigit 100 araw ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis, yan din ng abono at preta, at lalong nagpabigat sa produksyon ng pagkain, nagpataas ng inflation sa buong mundo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chillarol Jr., malaking tulong ang nasabing pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ito ay magpapababa sa halaga ng mga input na ginagamit sa produksyon at transportasyon ng mga produktong agrikultural, lalo pat naghahanda tayo ngayon sa panibagong planting season ng palay. Ang inaasahang pagbaba ng gastos ayon kay Laurel ay mag-aalis sa isa sa mga alalahanin, at ito ay magbibigay daan naman upang mapagtuunan ng pansin ang epekto naman ng El Nino. Nauna nang naghandaan din ng isang worst case scenario na nakabatay sa posibilidad ng matagalang pagsasara ng nasabing strategic passage sa dagat. Nagbabalang ahensya na ang patuloy na pagkantala sa rutang ito ay maaaring magdulot ng mas mataas na gastusin sa produksyon. Pinapababa nito ang output sa agrikultura at magtataas din sa presyo ng pagkain. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang ilang Shipping at Seafarers Association sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon sa grupo, masyado pang maaga para muling maglayag sa Strait of Hormuz. Makarang magkasundo nga ang Iran at ang Estados Unidos na tapusin na ang kanilang alitan. Ayon kay Jacob Larsen, Chief Security Officer ng Shipping Lobby na BIMCO,
Walang ibinigay na sapat na detalye ang US at Iran bilang hudyat ng ligtas na paglalabas ng oil tanker at mga cargo ships na naipit sa loob ng Strait of Hormuz. Gayet ng opisyal, delikado pa rin para sa mga shipping industry ang maglabas-pasok sa naturang waterway dahil sa banta ng seguridad, kahit kinumpirma na ni US President Donald Trump ang muling pagbubukas nito at inaasahan nga po ang lagdaan sa Biyernes. Indigent ang mga residente ng Northern Samar, apektado naman ang kabuhayan dahil sa economic crisis. Pero nakatanggap po sila ng financial assistance mula sa national government. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Tumanggap ng financial assistance mula sa national government ang mga residente na apektado ng economic crisis dito sa lalawigan ng Northern Samar o yung mga tinuturing na vulnerable sector. Mahigit sa 1,000 ng mga miyembro ng indigent population ang nakatanggap kung saan ipinagkaloob mismo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Ang nasabing payout ginanap sa ilang bayan dito sa lalawigan ng Northern Samar. Ang mga nakatanggap ng mga residente ay mula sa bayan ng Rosario, Lavisares, Allen, San Isidro, Victoria at bayan ng San Antonio, Northern Samar. Kinilala naman at nagpaabot ng pasasalamat si 2nd District Congressman Edwin Chuan sa national government. Sinabi nito sa pamamagitan ng kanyang statement o pahayag sa kanyang official Facebook page na napapanahon ang pamamahagi, lalo na naapektado ang kabuhayan o livelihood na nasabing mga residente dahil sa patuloy pa rin na pagtaas ng basic commodities dito sa lalawigan. Malaking tulong rin daw ito sa mga residente dahil sa patuloy pa rin na nararamdaman ang fuel crisis dito sa Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jane Galit Bantayan. Bantayan muna natin ang lagay ng panahon. Kasama naman natin si Chanel Dominguez. Ma'am Chanel, good morning. Ma'am Chanel. Yuhu. Nawawala si Ma'am Chanel. Ayan pala, ayan. Ma'am Chanel, good morning. Okay na po, sir. Yes, ma'am. Okay, sige po. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Meron po tayong minomonitor ngayon na low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 3,060 kilometers east ng northeastern Mindanao. Medium chance po ito na maging isang ganap na bagyo, meaning po mababa pa yung chance niya maging ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw ay tumataas na po yung posibilidad. Meron po tayong dalawang forecast track po dito. Posible itong pumasok ng ating PAR, pero dito lang po ito sa corner po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya wala po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pangalawa naman po, posible itong mag-recur po, papalayo naman po ng ating PAR. Pero regardless po kung ano po forecast track po niya, inaasahan po natin magkakaroon po tayo ng enhancement ng southwest monsoon. Kaya posible makaranas ng mga malalakas na pag-ulan ito po sa Palawan, Visayas at Mindanao starting by weekend po natin. Tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa, lalo na po sa development na itong bagyong ito. Para sa magiging panahon po natin ngayong araw, patuloy pa rin yung pag-iral ng easterlies, kaya inaasahan po natin magiging mainit at maalinsangan pa rin yung ating panahon na may mataas na chance ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez ng Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Pumarangkada na ang procurement process para naman sa konstruksyon ng mga silid-aralan ng 79 local government units sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, mas pinigting pa ng ahensya ang pangangasiwa at pagmamonitor sa mga ito para matiyak na nasusunod ang national timeline, digital validation at mahigpit na fiscal standards. Sinabi ni Secretary Angara, makatutulong ang kanilang pakikipagsanib-puwersa sa pamahalaang lokal para mapabilis ang pagtatayo ng mga classroom, masigurong may mas ligtas at mga komportableng learning spaces ang ating mga mag-aaral. Kaugnay nito, inaasahan namang may tatayo ang nasa 2,632 classrooms o mahigit na 600 paaralan sa buong bansa. Para maiwasan ang delay, obligado niya ang lokal na pamahalaan na gumamit ng real-time digital validation at monitoring system para matrack ang progress ng mga proyekto. Pinangunahan naman ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno
ang June 2026 Collectors Conference upang talakayin ang mga hakbang na magpapahusay pa ng operasyon, magpapatas ng kita at integridad ng ahensya. Sumentra ang pulong sa update sa customs operations kabilang ang donasyon, mga auction, revenue generation, trade facilitation at administrative functions. Inatasan din ni Pumuseno ang mga district collector na i-monitor at iyakin ang maayos na pangangasiwa sa mga pantalan, gayon din ang pagtukoy sa mga importasyon na hindi pa nababayaran o nakiklaim kahit na kumpleto na ang mga proseso at ready for release para maiwasan ang port congestion. Inanunsyo rin ng Pumuseno na pansamantala ang paglipat ng Account Management Office sa ilalim ng Post-Clearance Audit Group upang mapabilis naman ang pagpoproseso ng mga importer at broker accreditation, palakasin din ang transparency ng kawanihan. Pinuri naman ng Customs Commissioner ang malakas na revenue performance ng Bureau at hinikayat ang mga opisyal ipagpatuloy ang mahusay na pangungulekta ng kita habang pinaigting ang border security at integridad sa serbisyo. Magandang umaga, Pilipinas! Germany, nangako naman ang patuloy na suporta sa Philippine Coast Guard. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning! Nababahala ang Europa sa nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ito ni German President Frank-Walter Steinmeier sa kanyang press statement sa Malacanang kahapon. Ayon kay Steinmeier, ang Indo-Pacific, partikular ang Southeast Asian region, ang isa sa pinakamasiglang ekonomiya sa mundo, kaya naman hindi makabubuti sa lahat kung magkakaroon ng problema sa freedom of navigation dito, gaya ng nangyari sa Strait of Hormuz sa Middle East. Sabi ni Steinmeier, ito ang dahilan kaya nagkakaisa ang Germany at Pilipinas sa pagsusulong ng rules-based order. Magkatuwang rin anya ang dalawang bansa sa usaping pangseguridad gaya ng pangangalaga sa kapayapaan. Kaugnay nito'y tiniyak ng German leader ang patuloy na suporta sa Philippine Coast Guard na siyang nagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas. Kabilang sa tulong na nauna ng ipinagkaloob ng Germany sa PCG ang dalawang helicopters at drones. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Digital Senior Citizen ID pwede nang magamit sa mga transaksyon sa Marina. Ay mabuti naman. Detalye na balita mula kay Tina Nolasco, RH9. Tita Tin, good morning! Good morning, Kuyang Angel. Eto good news dahil maaari nang gumamit ng digital ID sa mga transaksyon sa Maritime Industry Authority o Marina ang mga senior citizens at hindi na kailangan magdala ng physical na senior citizen ID para makipagtransaksyon sa ahensya. Sa abisong inilabas ng Marina, ito'y bilang pagsunod sa Public Advisory No. 1 Series of 2026 ng National Commission of Senior Citizen kung saan kinikilala ng ahensya ang Digital National Senior Citizen ID o NSCID. Kaugnay ito, inatasan ng Marina ang lahat ng kanilang opisina, kabilang ang Central Office at mga Regional Office na tanggapin ang NSCID sa lahat ng transaksyon upang mas mapadali at mapabilis ang serbisyo para sa mga nakatatanda. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina. Magandang umaga, Pilipinas! John Mayoralgo, magandang umaga. Yan din kay Ambassador Harry Amping. Oras sa Pilipinas, 15 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, ginit naman ng 4-term Senator at Senate President Pro Tempore Loren Legarda na ang petisyong inihain sa Korte Suprema ay kinakailangan upang linawin ang mausaping konstitusyonal kaugnay ng takeover ng isang paksyon sa Senado nitong 3 ng Hunyo. Binigyan din ni Senator Loren na walang grupo o opisyal na maaaring magbaluktot sa konstitusyon para lamang umayon sa politika. Sa petisyon, hiniling sa Korte Suprema na tukuyin kung naaayon ba sa konstitusyon at sa Rules of the Senate ang mga nangyari sa sesyon ng Senado noong 3 ng Hunyo. Ayon kay Legarda, taliwas sa sinasabi ng ilang senador, maaaring desisyonan ng Korte Suprema ang kaso dahil ang mga isyong inihain ay tungkol sa paglabag sa malinaw na probisyon ng saligang batas.
Iginit ni Legarda, kahit magtuloy pa ang mga kaganapan sa politika, dapat pa rin resolbehin ng Korte Suprema kung may paglabag na nangyayari. Sinabi pa ng senadora, kung hindi ito lilinawin ngayon ng Korte, maaaring maulit ang kaparehong issue at muling magdulot ng kalituhan at deadlock sa Senado. The special session ay pinatawag para masolba ang Senate gridlock at hindi daw po ang mga pending bills na naghihintay sa Senado. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Regonana, RH12. Manang Milky. Malinaw na ang agenda ng special session ay maayos ang drama sa Senado. Reaksyon ni House Assistant Minority Leader Antonio Tino sa special session ay pinatawag ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Tino, hindi dapat maapektuhan ang mga drama sa Senado ang mga tungkulin ng senador, lalo't nalalapit na ang nakatakdang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Tino, ang anumang leadership change ay hindi daan para mailigtas ang sinumang senador sa issue ng katiwalian. Narito si House Assistant Minority Leader Antonio Tino. Ang hindi dapat maapektuhan sa drama dito sa Senado, kailangan magampanan yung kanilang tungkulin atas ito ng konstitusyon na simulan forthwith, no, yung impeachment trial. No, hindi pwedeng maging excuse o maging dahilan para sa delay yung kalituhan kaugnay sa Senate President. Samantala, sinabi ni Tino, tututulan ng Makabayan Bloc ang Anti-Political Dynasty Bill na inaasang pagtitibayin ngayon ng Kamara sa ganaping special session. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Manang Milky. Senate Blue Ribbon Panel ng Cayetano Block walang imbitasyon sa NBI. Pero sabi po ni Director Matibag, matabang siya kung iimbitahan. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Matabang si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag kung sakaling imbitahan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Sabi sa DZRH News ng Direktor, bukod sa wala namang nakararating sa kanyang imbitasyon, ang kinikilalang liderato ng Senado ay yung itinatag noong June 3. Ang nagiging issue na lamang anya ngayon, sabi ni Matibag bilang isang abogado, ay ang Senate presidency dahil naresolba na yung ibang usapin sa liderato ng kapulungan. Idiniin niya na kaya nga na magpatawag ng organizational meeting ang komiteng pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo kamakailan, dumalo raw siya sa pagpupulong. Sinabi pa ni Matibag na ang nakikita niyang problema sa grupo ni Cayetano, abogado lamang halos ng 18 maleta boys ang nagkukwento at naglalaban bawi sa kanilang aligasyon. Nilinaw naman niya na hindi ang bureau ang kikilos para sa posibleng kaso ng mga senador at iba pang dumalo sa hearing ng Cayetano Block noong June 4. Una nang sinabi ng direktor na maaring maharap sa asunto ang mga dumalo sa hearing ng grupo ni Cayetano dahil hindi sila protektado ng parliamentary immunity kaya maaari silang makasuhan ng perjury, libel at ng defamation. Kung hindi anya kinikilalang legal ang Blue Ribbon Committee na nagsagawa ng pagdinig, malinaw na nagkaroon ng usurpation of authority noon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Petisyon ng grupo ni na Senator Alan Peter Cayetano hinggil sa liderato ng Senado idinipensa. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Good morning, Raymond. Nakabatay sa prinsipyo ang dahilan kung kaya't nagkain ng petition sa Korte Suprema ang grupo nila Senador Alan Peter Cayetano at Senador Loren Legarda. Ayon kay Cayetano, lapag sa ating saligang batas ang ginawang sesyon ni na Senador Sherwin Gatchalian noong June 3 dahil wala silang sapat na quorum. Hindi mo numaring gamitin ang kasong Avellino versus Cuenco dahil wala namang nabawas sa 24 na senador. Giit ni Cayetano, ang petition sa Korte Suprema hindi lamang tungkol sa liderato ng Senado, kundi sa pagprotekta sa mga institusyon ng demokrasya at sa tamang pagpapatupad ng konstitusyon. Sa panig ni Senador Legarda, ang kanilang petition sa Korte Suprema ay upang bigyang linaw ang usaping konstitusyonal.
Ito ang pag-question sa naganap na sesyon noong June 3 at nahalal bilang Senate President Pro Tempore si Gatchalian at itinalagang acting Senate President kahit kulang ang quorum. Hindi maaring baluktutin ang ating saligang batas para sa pansariling politika. Para sa senador, hindi nagbabago ang constitutional membership ng Senado dahil lamang may absent, nakakulong, suspendido o pansamantalang hindi makadalo. Dapat may actual na vacancy. Giit ni Legarda, kailangang linawin ito ng Korte Suprema dahil maaari na naman itong maulit sa susunod na pagkakataon at muling magdulot ng deadlock sa Senado. Hindi lang umano ito usapin ng liderato ng Senado kundi ang maging epekto nito sa mga kalintulad na kaso sa hinaharap. Ito si RH28, Raymond Tadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Gandang umaga kay Senator Lito Lapid. Inakusahan naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ng pananakot, pagbabanta upang huwag dumalo sa special session na nakatakda ngayong araw. Ayon kay Tulfo, hindi bababa sa dalawang senador mula sa Cayetano Block ang nais nang dumalo sa sesyon. Magtatrabaho ngunit pinipigilan umano ng kanilang leader. Paliwanag na Tulfo, ipinabot ng dalawang senador na nanganganib silang maharap sa matinding pag-atake sa social media, trolls at mga organisadong smear campaign kung susuway sila sa grupo. Yan man, hindi na pinangalanan ni Tulfo ang tinutukoy na senador. Ngunit sinabi niya na isa sa kanila ay mula sa Mindanao. Nabatid sa mga kaalyado ni Cayetano, tanging sina Senators Bongo at Ronald De La Rosa lamang ang senador na mula sa rehiyon. Wala pang reaksyon ang kampo ni Cayetano kaugnay ng alegasyon ni Tulfo. Maganda umaga, Pilipinas! Sige, habang sila ay nagbabangayan, tayo naman magtsokolate. Magandang umaga po sa mga taga-Taiwan. Kung kayo po ay pabalik na ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong na imported na tsokolate dahil meron po tayong tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga Pilipino, ng mga magsasaka at mga magniniyog. Yan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong planting material ng kakao galing Davao, hinakot yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, 24 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max ang alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon! Galalala
Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure, ano yung sasandalan mo, ano yung panghahawakan mo, ano yung mga, siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So yun yung mga sinasandalan ko. Overwhelming, ang daming support, ang daming nagmamahal. Nakakataba ng puso talaga. Naging immature ako pero masabi ko, green flag. Hi guys, ako si Andre Carakut, a professional basketball player. Naglalaro para sa Rain or Shine. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Andre Carakut. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras, alas 5:30 na. Ikilos naman ang Kamara para masiguro na maibibigay ang hustisya sa mga pamilya ng mga nasawing construction worker kaugnay ng gumuhong 9-story building dyan sa Angeles City sa Pampanga. Ayon kay House Deputy Minority Leader Antonio Tinio, dumulog na sa kanyang opisina ang pamilya ng mga construction worker na namatay sa naturang trahedya. Ginit ni Tinio, mag-iisang buwan na pero wala pa ring linaw kung anong tunay na dahilan ng pagguho ng building at kung ano ang pananagutan ng may-ari nito. Dapat maripaso umano ang ipinatutupad ng building standards, occupational health and safety standards, accountability at criminal liability sa nangyari para hindi na maulit pa ang naturang trahedya. Issue pa rin yung pagpapanagot at hustisya para sa mga biktima. Tandaan natin, 30 manggagawa ang namatay rito
Hindi pwedeng lumipas lamang at pakalimutan na ang nangyari. Kailangan may pagpapanagot, kailangan may pag-review sa responsibilidad ng mga ahensya ng gobyerno, yung with regard to building standards, with regard to occupational health and safety standards, at yung accountability and criminal liability sa nangyari para magkaroon talaga ng hustisya at hindi maulit ang ganito. Isinusulong naman sa Senado ang panukalang magbibigay ng karagdagang proteksyon sa mga student-athlete habang naghahanda para sa kompetisyon. Inihain ni Senator J.B. Ejercito ang Senate Bill 2269 o ang Student Athletes Comprehensive Protection Act of 2026. Naglalain nitong amyendahan ang RA 10676 o Student Athletes Protection Act. Kasunod dito ng pagkasawin ng Ateneo de Manila varsity members na sina Rene Blurt Baterbonia at Divine Adili matapos malunod habang nasa team building activity sa Dipakula, Aurora. Sa naturang panukala, isasama sa probisyon ng umiiral na batas ang mga karapatan ng student athletes, gayon din ang responsibilidad ng paaralan at athletic association sa kompetisyon at mga training session. Kabilang dito ang libre o subsidized medical expenses coverage para sa mga participating schools o athletic association na nirerepresenta ng malalaro sakaling magkaroon ito ng injury o aksidente. Gayon din ang pagkakaroon ng paaralan ng ligtas at maayos na sports facilities, equipment at training environments at implementasyon ng response and injury management protocol. Pinatawa ng 70 araw na preventive suspension ng Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kaso nitong graft kaugnay ng flood control scandal. Batay sa kutusang inilabas ng Sandigan Bayan 2nd Division, suspendido si Estrada sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang senador at maging ang ibang hinahawakan nitong public office sa loob ng 3 buwan. Sa ngayon ay wala pang inilalabas sa pahayag ang kampo ni Senator Jinggoy hinggil sa naturang preventive suspension. Bukod sa kasong graft, nahaharap din si Estrada sa kasong plunder sa Sandigan Bayan dahil sa manoy pagkakasangkot nito sa manumalyang flood control project. Ayun, pero yung mga senador at mga congressman na involved sa rock netting anomaly, yung overpriced na ginos pa, ngingiti-ngiti lang ngayon. Ang nahabol pa lang si Congressman Eric Yap, yung iba. Ayun, tuloy sa kanilang mga construction ng kanilang mga bagong ari-arian. Magandang umaga, Pilipinas! Sana, sabi siguro ni Kong Eric Yap, darating din naman ang araw. Mahahabol din kayo, ha? Ayan, Pilipinas ang oras, 34 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaprove sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon. Sama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 38 na makalipas ang alas 5 na umaga. Oy, nananakit na ba inyong kasukasuan? Nagkakaringkel, sumihina na ba ang kalamnan? Epekto yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex sa isang health drink mula po sa lumikha ng Ultamayo backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosagreen para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Congressman Biong Garing, dyan sa Mindoro. Kumusta na ho kayo? Director Joel Valera, may kuryente na ba kayo? Malamang wala pa rin. At least naman daw sa kanila, 4 na oras lang ang brownout. Ayan, ha? Lalo pang nakabawi ang piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 60.32 per dollar kahapon, araw ng Martes. Mas malakas ito kumpara sa 60.48 per dollar na naitala noong Lunes. Ang magandang performance ng piso ay kasunod ng positibong development sa sitwasyon sa Middle East. Bumagsak ng gusto ang tiwala ng mga Pilipino sa mga news posts batay sa pinakabagong digital news report ng Reuters Institute. Lumabas sa ulat na 28% na lamang ng mga Pilipino ang nagsasabing nagtitiwala sila sa mga balita. Mas mababa ng 10 puntos kumpara sa 38% noong nakarang taon. Ito ng pinakamalaking pagbaba sa 48 countries na kabilang sa pag-aaral, mas mababa rin sa global average na 37%. Kabilang dito, sinabi naman ng journalism professor na si Yvonne Chua, nananatiling pangunahing pinagkukunan ng balita ng mga Pilipino ang online platforms at social media. Umabot naman ng 85% ang mga respondent ang gumagamit ng internet para sa balita, habang 70% ang direktang nakakakuha ng impormasyon mula sa social media.
Nananatiling nangunguna ang Facebook bilang pangunahing news platform na ginagamit ang mga Pilipino kasunod ng YouTube, Facebook Messenger at TikTok. Ayon pa rin sa naturang pag-aaral, maaaring nakaapekto sa pagbaba ng tiwala sa balita ang political polarization, disinformation, online harassment at ang pagdami ng mga impormasyong nakikita sa social media. Sinabi pa ng pag-aaral na mas maraming Pilipino ngayon na nakasasagap ng balita sa pamamagitan ng social media feeds kung saan nagsasama-sama ang lehitimong pamamahayag, political messaging at content mula naman sa mga influencer. Kaya ang tao ngayon, litong-lito. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Kaya kami ho dito sa DCRH, as much as possible, we have to present a balance of stories. Yun nga lang, pag nagbasa ka ng storya na pabor sa kanila, galit sila. Pagka nagbasa ka naman ng storya na pabor doon sa kabila, sasabihin naman, kakampi ka nito. Ayan, wala kang mapaglagyan. Basta kami ho, ibabalita natin kung ano ho yung tama, kung ano yung, tsaka madali mo namang madali mong ma-ascertain ang truthfulness ng isang storya. Madali mong, sa tagal ba naman natin sa industriya ito, madali mong ma-ascertain kung yan po ay may basihan o wala. Basta't importante, maglagay ho tayo ng balance. I-present natin both sides. Magandang umaga, Pilipinas! Meron nga isang loko binalansi lang ni Bal Gonzales yung storya. Dahil meron siyang ayun, dinimanda ho kami ng cyber libel. Pagkalayo-layo pa. Ay, sus, may ginoong buhay ito. 4 na fixer sa LTO Laguna, arestado naman ng PNP-CIDG. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal, good morning. Kakausa. Good morning, Kuya Angel. Nasukol ng pinagsanib na puwersa ng LTO Calabarzon, Laguna Police Provincial Office at PNP-CIDG Laguna Provincial Field Unit ang 4 na lalaking umano'y notorious na fixer sa Cabuyao District Office ng LTO. Ayon kay LTO Calabarzon Regional Director Elmer Dicena, isinagawang operasyon laban sa 4 matapos makatanggap ng reklamo na nag-aalok ang mga ito ng illegal na serbisyo sa pagproseso ng renewal ng driver's license kapalitang pera. Sa entrapment operation, agad ipinosa sa mga suspect matapos tanggapin ang mark money mula sa nagpanggap na magpaparenew ng driver's license. Bukod sa mark money at budel money, nakumpiska sa mga fixer ang mga kopya ng LTO official receipt at temporary operator's permit na magsisilbing ebidensya sa isasampang kaso laban sa mga narestong mga fixer. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Ganyan ho talaga. Hazard of trade yan Wala namang hong hanap buhay na walang kaakibat na pagsubok. Ganun lang ho talaga yan. Pero ang presyo daw po ng karne ng baka sa Blumentritt Market, walang pagalaw. Ala ko naman tumaas. Detalye na balita mula kay Tina Nolasco, RH9. Tita Teens, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nananatiling stable nga at walang naitalang pagbabago ang presyo ng iba't ibang bahagi ng karne ng baka dito sa Blumentritt Market ngayong araw. Ang presyo ng laman ng baka naglalaro sa 420 hanggang 440 pesos ang kada kilo. Ang tuwalya, 250 pesos. Ang maskara ay ganoon din at ang bituka. Ang balat naman ay nasa 200 pesos ang kada kilo. Etong kamto ay 460 pesos ang kada kilo. Ang sirloin, 490 at ang Kenyan At para sa mga naghahanap naman ng papapaitan at iba pang lamang loob, wala ring naging paggalaw sa presyo ng paa ng baka, 200 etong kidney o yung tinatawag nilang bato ng baka, 240 pesos ang kada kilo, maging ang atay, puso at ang laman ng baka na pampapaitan ay nasa 320 pesos hanggang 350 pesos ang kada kilo. Para nga naman sa kailangan dahil ng apdo sa pampapaitan
ay libre naman itong ibinibigay sa mga bumibili ng pampapaitan ng mga customer. Ang paa naman ng baka ay nasa 200 pesos per kilo. Ang ribs ay 380 hanggang 460 pesos ang kada kilo. Para naman sa mga may paboritong lutuing Pinoy tulad ng bulalo, ang tungod ay mabibili sa 380 peso o so 390 pesos ang kada kilo. Ang bone marrow ay nasa 150 hanggang 160 pesos ang kada kilo. Ang neck bone ay ibinebenta sa 380 pesos ang per kilo. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tita Teens. Pinagpapaliwanag naman ng Korte Suprema ang Kamara at ang Senado tungkol sa humigit kumulang 500 billion pesos na pagbabago sa 2024 national budget na ginawa ng Bicameral Conference Committee. Ayon kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, inatasan ng Korte ang dalawang kapulungan ng Kongreso na magsumite ng mga dokumentong magpapaliwanag sa daan-daang bilyong pisong pagbabago sa pambansang budget. Nagugat ito sa pagdagdag ng 400 billion pesos hanggang 500 billion pesos sa pinal na bersyon ng budget. Bagamat ang mga naunang bersyon ay naprobahan ng Kamara at ng Senado ay nakabatay sa National Expenditure Program ng Executive Department. Wala pang may pakitang suportang dokumento na dapat na magpaliwanag o na dapat na magbigay linaw mula sa panig ng Kamara at ng Senado kung paano nabuo ang dagdag bawas sa pondo na nakapaloob sa 2024 national budget. Ito nga po yung taon kung saan sinasabing talagang talamak ang insertion. Kung nyo pong natatandaan, si Mayor J. Aranyola, ilang beses na ba natin nakausap yun? Isa ito sa kanyang mga inireklamo at ang sinasabi nga ni Mayor JR, nakakarinde, nakakasuka ang matinding insertion na nangyari dito po sa 2024 national budget. Pwede siya, sige. Magkaalaman ho tayo kung paano nila sasagutin ang naturang katanungan ng Korte Suprema. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 48 na makalipas ang alas 5 na umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng
Magandang umaga, Pilipinas! DZRH Radio 666 kHz. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 9 na minuto na lamang, ASES na umaga. Pinabulaanan ni dating Congressman Mike Defensor ang pahayag ni aking Senate President Sherwin Gatchalian na siya umano ang nagpatawag ng pagdinig kaugnay ng investigasyon ng flood control. Sinabi ni Defensor, hindi niya kailanman inangkin na siya ay isang senador o siya ay nag-organisa ng anumang pagdinig sa Senado. Sinabi pa ni Defensor, ang nasabing aktibidad ay isinagawa batay sa kalendaryo ng Senate Blue Ribbon Committee at pinahintulutan umano sa ilalim ng Senate rules. Sinabi ni Defensor na umano'y nahaharap sa panggigipit at iba't ibang uri ng pagpapahiya ang mga nagsisiwalat o mga nagsasalita laban sa gobyerno. Active players ng Ateneo Blue Eagles sinasang haharap naman sa CIDG ngayong araw. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, inaasahang haharap sa pambansang pulisya ngayong Miyerkules, Hunyo 17, ang mga kasalukuyang manilarong nasa roster ng Ateneo Blue Eagles. Kaugnay pa rin ito ng fact-finding investigation ng Criminal Investigation and Detection Group matapos ang pagkasawi ng junior players na sina Rene Batermonia at Divine Adili. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, nagpasabi na ang players maging kanilang mga magulang na ngayong araw sila magtutungo sa Campo Crame kay iba sa unang petsa ng Sabtina na kahapon sila nakatakda. Una nang dumalo sa investigasyon o imbitasyon ng CIDG nitong Martes ang 10 alumnus ng Ateneo Men's Basketball Team. Sabi ni Attorney VJ Topacio, abogado ng former players na Kimani Lati at Dom Escobar, nakipag-cooperate ang at under oath ang kanilang mga naging salaysay. Kabilang sa line of questioning na inaasahan mula sa PNP ay may kaugnayan sa posibleng homicide o hazing sa bootcamp ng Koponan sa Aurora ay kinamatay ng 2 bagito noong Hunyo 8. Ako si Edniel Parosa, Rizal H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel, pero wala naman, ever since na uso ang UAAP, ang ano pa bang ibang kahit sa mga palarong pambansa, wala naman. May napapabalita bang hazing sa mga atleta? Tama ka dyan, Kuya Angel. Wala. Pero ang angulo na tinitingnan kasi ng CIDG ay neophyte o junior players pa rin itong mga ito. In fact, yung isa sa kanila, Kuya Angel, si Rene Baterbonia, alam mo, sumalang sa bootcamp, hindi pa pala enrolled sa Ateneo. Hindi, okay lang naman yun. Wala namang problema kahit na sumalang siya sa bootcamp nga eh. Pero pasok na siya. Kasi kinuha siya ng Ateneo galing sa palarong pambansa player yan eh. Di ba? Nagpakita na matinding, kaya nga na pumasok agad sa draft eh. 'Di ba? Kaya napabilang siya sa Ateneo Blue Eagles. Pero yung sinasabing ihihasing mo, parang wala, kaya ka nga sports program eh. 'Di ba? Para malayo sa, naintindihan ko pa kung ROTC yan, 'di ba? O yung ang tawag dito, PMT yung dati. Kung ano man. Oo. Yun yung dahilan kung bakit maging yung former players ay inimbitahan na una na sila kahapon. Ang line of questioning naman sa kanila, ang anggulo ng PNP sa mga tanong ay kung ginagawa na ito ng ilang taon sa kanilang basketball system. At ngayon naman, yung current roster para naman doon sa specifics kung paano tuwi yung dalawa nilang mga kabaro o ka-teammate ko, Angel. Kasi parang labo naman siguro nung Ang tingnan natin siguro, kasi mukhang nakakalimutan nila yung anggulo na kantilado yung mga yung bahagi ng mga dagat. Ano ba, diyan sa may bandang Zambales, hindi ka pa nga nalalayo sa Pampang malalim na kaagad yung natatapakan mo eh. Kaya kung hindi ka talaga sanay hindi ka sanay sa languyan, talagang malulunod ka, di ba? Ganyan. Diyan sa kaya nga surfing capital, surfing area yung yung Baler di ba? Diyan sa may Dibulaw. Oo, may mga malalalim na. Dito sa may Aurora.
Oo. At saka gustong buhayin Kuya Angel ng CIDG yung yung report na may mga pasanga itong dalawang atleta o student athlete bago sila lamunin ng mga malalaking alon na maaring nagresulta doon sa kanilang pagiging non-functioning swimmer. Ika nga, kung marunong man silang lumangoy in the very first place. Lahat ng Kuya Angel ay bubusisiin Sana nga, oo. sa fact-finding ng CIDG. Kaya lang nakakalungkot na ang isa sa mga anggulong tinitingnan ay hazing. Di ba? Kasi nga, meron na tayong anti-hazing law eh. Kaya, anyway, sige, tingnan natin kung anong magiging resulta ng investigasyon. Kaya lang, kung may mindset nga na tinitingnan yung hazing, parang napaka-unsportsmanship na, para bang wala sa sportsmanship itong pagsakit, pananakit mo ng iyong kapwa manlalaro. Ayan, ha? Sabi nga Kuya Angel General Morico, ang termino naman na hazing sa anti-hazing law ay hindi lang pumapasok doon sa initiation rights ng pagpasok sa pulis o kung namang uniform service personnel, pero maging yung sapilitan na pag sasabak sa kanila sa isang sobrang physical activity at weather condition ay maaari nang makapasok doon sa anti-hazing law. Para sa Camp Crame, Kuya Angel, balik sa'yo. At meron po ninyo yung mga updates na magagaling po sa CIDG para nga mabigyang linaw. Ano nga ba pong nangyari dito po sa pagkamatay ng dalawang student athletes na yan, ha? Magandang umaga, Pilipinas! At siguro yung yung pasilidad for evacuation, that's another story na dapat matingnan, no? Kasi medyo may kalayuan eh. Hindi kamukha nung dito sa sa palarong pambansa. May mga nakastambay talagang ambulansya. Tapos nung hindi na kinaya ng ambulansya, ang ginawa ho in-airlift. May nakastambay na airlift para para mabilis na madala sa ospital yung pong mga yung mga biktima. Kasi ang dami noon eh. Ang dami na disgrasya dahil naman sa matinding init. Ayun, ha? Kakalungkot lang ho na may mga ganyan development, ha? Pero sa kasaysayan po ng sports program dito sa Pilipinas, wala tayong nabalitaang may involved na hazing o physical na pananakit sa mga atleta. Kaya sana maliwanagan ni Huyang usaping yan, dahil nakakalungkot. Susunod na po ang 2x2 sa Tang-Isias Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palamones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa Russian writer na si Anton Chekhov. Ang sabi niya, love, friendship, and respect do not unite people as much as common hatred for something. Kaya kita ho ninyo yung polarization dito ho sa atin. Hay, Ginoo ko. Dahil sa away politika at mga paniniwalang may kinalaman sa politika. Magandang umaga, Pilipinas! Menos 2, bago po mag 2x2. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86